Ang Senado, nagpalit sila ng liderato. Tanungin po niyo sila, bakit mo papalitan? Maaring may pagkukulang, hindi naman kasi madali ang ginagawa niyang investigasyon. Yung pressure niyan matindi. But he's handling it well. Ngayon biglang pinalitan. Ano iisipin ng mamamayang Pilipino? Whitewash yan. Iwa-whitewash yan. Yan ang perception. Yan ang magiging duda na ho ng sambayan ng Pilipino. Yayariin yung investigation na yan. To matutumpok na ho eh. Si Saldico ang ulo. Para pong octopus yan, parang pugita eh. Marami pong galamay. Yun po yung direksyon na at tutumbukin ng Blue Ribbon. Pinalitan po yung chairman. Tinanggal po si Senador Dante Marcoleta. Tama naman ang direksyon at tamang ginagawa. Talagang pre-empt yung magiging direksyon ng Blue Ribbon. Talagang papunta na ho doon sa binabanggit eh. Martin Romualdez, Saldico, Manix Delipe, si Stella Kimbo, pati yung minority floor leader, binabanggit na ho lahat eh. Tama na po yung direksyon ng Blue Ribbon. Nakakalungkot, biglang nagpalit. Nawawala yung Saldico, nag-abroad. Diba? Yung Dong Gonzales, nawawala rin, nag-abroad. Yung dating majority floor leader, Congressman Delipe, nasaan yun? At hindi pwedeng hugas kamay ang Malacanang dito at sasabihin na mag-house cleaning daw ang House of Representatives. Teka muna, hugas kamay din kayo eh. Ano ba yan? Pinocchio ba kayo o si Poncio Pilato? Jomar Azur Salazar, ano pong masasabi ninyo regarding sa pag-alis po ng Blue Ribbon Committee? Ang inalis po ay yung kanilang chairman, si Senador Dante Marcoleta. Ano pong masasabi ko? Malungkot, sapagkat may mga bagay na hindi ho ako sang-ayon sa naging direksyon ng Blue Ribbon sa ilalim ni Senador Dante Marcoleta. Subalit, hindi ho ibig sabihin, hindi ho nangangahulugan na nabawasan kahit 1% yung aking paniniwala at pananalig kay Senador Dante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon. Nalulungkot ako at pinalitan siya. Nasa tama na po yung direksyon at pihit niya eh. At wala tayong maisip na iba kundi talagang pre-empt yung magiging direksyon ng Blue Ribbon. Talagang papunta na ho doon sa binabanggit eh. Martin Romualdez, Saldico, Manix Delipe, si Stella Kimbo, pati yung minority floor leader, binabanggit na ho lahat eh. Tama na po yung direksyon ng Blue Ribbon. Nakakalungkot, biglang nagpalit. Kay Manny Yabod, the love of money is the root of all evil. Tama po yun. Kay Erlinda 60 Mix Vlog, pag pinalitan si Senador Marcoleta, wala nang pag-asa na mahuli ang mga corruption. Same sentiment, Erlinda. Hindi matatanggal sa magiging persepsyon ng sambayan ng Pilipino. Importante po, kagaya ng aking huling pag-live, hindi lamang po dapat yung proseso ang talagang credible. Pati kung paano ito makita at tingnan ng ordinaryong Pilipino, yung perception ho ba? How the people perceive the workings of the Blue Ribbon, the composition of the Blue Ribbon, the leadership of the Blue Ribbon Committee is equally important, if not more important than the entire process. Sapagkat pag sa simula pa lang ay duda na, kahit ano pong tikas ng magiging investigasyon, meron na pong agad duda ang mamamayang Pilipino. Kagaya po na nangyari ngayon. Pinalitan si Senador Dante Marcoleta. Duda na po ang magiging direksyon yan. Magdududa na po ang mamamayang Pilipino. Duda na po kami. Pangatlong hearing pa lamang. Tama naman yung direksyon. Maaring may pagkukulang. Hindi naman kasi madali ang ginagawa niyang investigasyon. Yung pressure niyan matindi. But he's handling it well. Ngayon biglang pinalitan. Ano iisipin ng mamamayang Pilipino? Whitewash yan. Iwa-whitewash yan. Yan ang perception. I'm not saying with conclusiveness na whitewash na yan. Pero sinasabi ko nga, importante rin yung perception kung paano tingnan ng taong bayan itong gagawin o ipagpapatuloy na investigation. Duda na po ang mamamayang Pilipino. Give me one reason why Dante Marcoleta should be replaced as the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. Tanungin po ninyo, ang Senado, nagpalit sila ng liderato. Tanungin po niyo sila. Give the Filipino people one good reason why you have to change the chairmanship of the Blue Ribbon Committee and remove or oust or replace Senator Dante Marcoleta, who's doing well sa tatlong hearing niya. Iyan ang magiging duda na ho ng sambayan ng Pilipino. Yayariin niyang investigation na yan.
Jean Joy Castillo, napalitan na po si Senador Dante. Pinalitan na po nila si Senador Dante. Kaya nga, nagdududa na lahat sa direksyon ng pagdinig na ito. Kay Fe Elvera, maraming salamat. Elvera, kay Rodel Flores, maraming salamat. Kay William Hiron, kay Love Okada, kay Atoy Vlog 24. Ulitin ko si Coach Oli. Mabuhay ka, Coach Oli. Maraming salamat sa iyong pagsuporta sa aking pag-live. Kay Dang Marcos Jr. resign. Hindi po dapat talaga pigilan eh. Sana mangyari yan for him to take the ultimate, the supreme sacrifice to save our country. Yeah, maganda po yan. Mag-resign siya. Watching from Guam, USA. Salute, Attorney Vic Rodriguez, kay Federico Seges Jr. At bago ho kayo maghapunan, pag-isipan po nyo ito. Pag-usapan ninyo bilang pamilya, what can you do to help save our country? What can we do together to help save our country? Pag-usapan po natin yan. Marami pong mga nananawagan ng kilos protesta sa lansangan. Nasa sa inyo po yan. Ang inyo pong lingkod ay wala pang pinal na pasya. Ang akin lamang ho, save our country. Pag-usapan ninyo, pag nilay-nilayan nating lahat, pag-usapan ninyo over dinner ng inyong pamilya, ng inyong kaibigan, kaskwela, kapitbahay, kabarangay, kasyudad, kamunisipyo, kaprobinsya, kababayan. Pag-isipan po ninyo, are we ready? Lumabas tayo at magkilos protesta sa lansangan. May mga nag-oorganisa na po. Kung may panahon kayo at ipakita ang inyong malasakit at pagmamahal sa bansa, okay po yan. Okay po yan. Ang akin po, yung ating pamagat, save our country. Pag-isipan po nyo kung paano tayo magkatulong-tulong at isalba at iligtas natin ang ating bansa, kaawa-awang bansang Pilipinas. Ano? Yung investigation, tama na po eh. Ibini-breakdown na po sana. Yung budget po kasi napakalaki. Yung universe niyan, yung buong amount, napakalaki. 1.1 trillion. Pasimple na lang ho dapat eh. At ang tingin ko kanina, ang basa ko kanina, doon na papunta yung direksyon ng Blue Ribbon. Yung i-breakdown per region ang amount ng flood control projects na nailaga. Yung bilang, hindi pa ho yung halaga, yung bilang ng flood control projects na inilagak per region. Per region, ilan na naman ang region natin eh. Pagkatapos po niyan, pag na-identify mo na, halimbawa sa region ito, 20 flood control projects. Sa region ito, may 20 flood control projects, break it down further. Saan inilagak specifically yung 20 proyekto sa region? Ano-anong probinsya ang linagyan ng flood control programs? Pag natapos na po yun, paliitin pa ho natin. Saang city, saang syudad o munisipyo ninyo inilagay o inimplement iyang flood control projects. Pag na-identify na po yun, mas maliit pa ho ang gagawin dapat. Anong congressional district o anong engineering district ang nakinabang o ibinaba ang proyektong ito? Pag na-identify na po iyon, tsaka na po natin lagyan ng halaga, ng total. Sa region ito, itong halaga. Sa probinsyang ito, itong halaga. Sa syudad na ito, sa munisipyo, sa congressional district or engineering district, ito yung halaga ng proyekto na nagtatago o ikinubli sa flood control program. Pag natapos na po iyon, madali nang hanapin. Sino yung ulo ng insertion? Sino yung proponent ng proyekto? Sino yung mambabata sa nag-endorso o nag-sponsor o nagpondo ng proyekto? Matutumpok na ho eh. Si Saltico ang ulo. Para pong octopus yan, parang pugita eh. Marami pong galamay. Yun po yung direksyon na at tutumbukin ng Blue Ribbon. Pinalitan po yung chairman. Tinanggal po si Senador Dante Marcoleta. Tama naman ang direksyon at tamang ginagawa. Kaya mga kababayan, kagaya po ng sinasabi ko, panahon na, mag-usap-usap tayo ng seryoso. Pag-isipan ninyo, gawin ninyong usapin sa inyong paghapunan, hanggang almusal, hanggang pananghalian o bukas. Sa inyong mga kapamilya, sa inyong bahay, kapitbahay, inyong barangay, kaskwela, kabarkada, kaopisina, kasama sa trabaho, kanegosyo. Pag-usapan ninyo, hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong harap-harapang panluloko. Yan po yung dapat nating pag-usapan at iniiwan ko pong food for thought sa inyo pong lahat. Pag-isipan po ninyo kung paano tayo maaring magsama-sama to help save our country.
Sobra na po ito. Si Nolito Neri, maawa na sila sa Pilipinas. Si Aguila, asa si Aguila? Nawala yung message si Aguila. Ayun, si Aguila, na kung di nila aalisin si Senador Marcoleta, damay-damay na tayo, banta ni Tambi. Maaari, si Ned Singh, God Save the Philippines, kay Teresa Alcoy, kasi makikita na kung sino yung magnanakaw, kaya pinalitan nila si Marcoleta. Sang-ayon po ako doon. Matutumbok na eh. Give it 2 or 3 more hearings, more revelation will come out. Mas maraming revelation, mas matindi pa doon sa ginawang revelation nung mag-asawang Diskaya. Bukod kay mag-asawang Diskaya, mas matindi po yung naging revelasyon nung Miss Sally Santos. Ano? Mas matindi po. Wala po, nalaos yung kay Diskaya. Yung kay Sally Santos, isang transaction, isang delivery, 245 million pesos cash. Dinadala niya, hinahatid niya dyan sa Bulacan First Engineering District, tinatanggap ng Engineer Bryce Hernandez. Engineer Bryce Hernandez, yung mga kamag-anak po nitong Engineer Bryce Hernandez, kalampagin po niyo yung kamag-anak ninyo. Kalampagin ninyo at naligaw ng landas, pahirap po ito. Sa mamamayan ng Bulacan, pahirap po ito. Sa mamamayang Pilipino. Ninanakaw po nito ang pondo. At nung tinanong, saan niya dinadala yung pera, itinuro niya agad-agad sa kanyang dating boss, kay dating district engineer, Henry Alcantara. Ganyan po kalalaki yung perang pinagnanakaw ng mga ito. Subalit, maliliit lang po ito eh. Tumbok na nga po ni Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senador Dante Marcoleta eh. Yung pugita, yung octopus, nandiyan na po eh. Yung galamay na ang tinutumbok eh. Dapat ipatawag yung dating Yusek Bernardo. Dapat panatilihin niya at tanungin pa ng maigting yung Yusek Cathy Cabral. Dapat pabalikin sa proceedings at tanungin yung dating kalihim Manny Bonoan. Bakit? Siya tinuturo ng Cathy Cabral eh. Siya yung tinuturo ng Cathy Cabral kung bakit daw po binawasan ng 69 billion, 126 billion, 178 billion at 137 billion. Yung mga importanteng proyekto na nasa ilalim ng DPWH. Nasiro nga po yung Foreign Assistance Projects o yung ODA. Diba? At ang tinuturo uli ni Cathy Cabral nung Yusek ay yung kanyang dating boss na si Secretary Manny Bonoan. They have to recall Secretary Manny Bonoan dyan sa Blue Ribbon na yan. Wala pong magaganap na totoong pagdinig at wala pong matusosolusyon ng totoo yan kung hindi ibabalik yung center of gravity si Secretary Manny Bonoan. Hindi dahil siya guilty, kundi maraming katanungan at tanging siya lamang ang makakasagot. Kaya Jedehano, Attorney Vic, kailan magkakaroon ng valid reason ang government to freeze the accounts of Saldico and Romualdez? By now, more than valid reason na po ito eh. Grabe na yung pagtuturo sa kanila eh. Tapos, nasaan yung mga personalidad? Nawawala yung Saldico, nag-abroad. Diba? Yung Dong Gonzales, nawawala rin, nag-abroad. Yung dating majority floor leader, Congressman Dalipe, nasaan yun? At hindi pa pwedeng hugas kamay ang Malacanang dito at sasabihin na mag-house cleaning daw ang House of Representatives. Teka muna, hugas kamay din kayo eh. Ano ba yan? Pinocchio ba kayo o si Poncio Pilato? Hindi ba't matatandaan ninyo noong 19th Congress? Ano ang papel na ginagampanan ng anak ni Bongbong Marcos sa Kongreso? Di ba siya ang Senior Deputy Speaker? Alam niya itong ginagawa ni Saldico. Nalalaman niya yung ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. So dapat ipatawag din yan. Ngayon, ano bang katungkulan niya? Di ba ang katungkulan niya majority floor leader? Nalalaman niya dapat ito. Nasaan yung Saldico? Binigyan ba ito ng travel authority pang ilang araw sa napunta? Bakit? Anong kadahilanan? Wala dapat cover up. So tingnan po natin, subaybayan natin sa mga darating pang pagdinig ng Blue Ribbon. Subalit ang Blue Ribbon po ay hindi na si Senador Dante Marcoleta. Nakakalungkot, hindi maiwasan, pagdudahan natin sapagkat bakit mo ulitin ko tanungin po natin yung mga senador. Give the Filipino people just one. Give the Filipino people just one good reason why you have to replace the chairman of the Blue Ribbon, why you have to remove Senator Dante Marcoleta. 3 hearing pa lamang at tama ang direksyon ng komite. Bakit kinakailangang palitan si Senador Dante Marcoleta? Ito ba'y patungo na sa whitewash? Ito ba'y pagkatatakip na sa mga napakalaking revelasyon na naganap kanina? Yung tanong po kanina, dapat nang i-freeze. Anti-money laundering na, inamin na naglalabas sa kasino eh. O ano pa inaantay ng Anti-Money Laundering Council? Dapat yan ay umaksyon na kayo. Lahat ng binanggit na pangalan.